Sa batas, specifically sa mga criminal case, may mga ebidensya na magkakaugnay na kapag nagsama-sama ay maaaring maging malakas at matibay na ebidensya at batayan para patunayan na guilty ang isang akusado. Magandang araw po mga ma'am at sir. Today we are going to talk about proof beyond reasonable doubt. But before we get started, let's roll out the intro. Hello ma'am and sir, welcome to RCJ4 TV. Dito sa channel na may pinasimpleng paliwanag pagdating sa mga bagay ng kriminalidad, teorya, batas at iba pa. Kaya kung ganito ang hanap mo, ay mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa tuwing may bago akong uploads, so di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Okay, let's talk about proof beyond reasonable doubt. So ano nga ba ang proof beyond reasonable doubt? Ayon sa Rule 133 Section 2, ganito ang nakasulat. In a criminal case, the accused is entitled to an acquittal unless his guilt is shown beyond reasonable doubt. Proof beyond reasonable doubt does not mean such a degree of proof as, excluding possibility of error, produces absolute certainty. Moral certainty only is required, or that degree of proof which produces conviction in an unprejudiced mind. So parang ganito po yan mga ma'am at sir. Sa isang criminal case, ang akusado ay hindi pwedeng hatulan ng guilty hanggat hindi kumbinsido ang hukom na malinaw at matibay ang ebidensya at halos wala ng kaduda-duda na inosente siya. Pero kung mapatunayan na guilty siya ng lampas sa inaasahan at walang kaduda-duda, dito magsisimula ang paghatol sa akusado. Ang proof beyond reasonable doubt ay mahalaga dahil ito ang proteksyon ng bawat akusado laban sa maling hatol. Sa madaling salita, hindi sapat na may maliit na ebidensya lang. Dapat malinaw, konkreto, at hindi kaduda-dudang ebidensya ang magpapatunay. Ang korte ay dapat makumpirma na ang akusado ay talagang gumawa ng krimen bago maghatol ng pagkakasala. Ito rin ang dahilan kung bakit sa preponderance of evidence sa mga civil cases ay mas mababa ang standard ng mga ebidensya. Samantalang sa mga criminal cases ay mataas ang standard dahil delikado po ang epekto nito sa kalayaan ng tao kung magkakamali sa paghatol ang hukom. Okay, para mas maganda, let's make an example about this. Halimbawa, si Banggol ay inakusahan ng murder sa isang insidente na nangyari sa bahay ng biktima. Ang mga ebidensya na ipinakita sa korte ay ang mga sumusunod. Una, eyewitness testimony. Ang isang testigo ay nagpatunay na nakita niya si Banggol sa crime scene noong oras ng insidente. Pangalawa, physical evidence nakita ang fingerprints ni Banggol sa murder weapon. At pangatlo, circumstantial evidence. May CCTV footage na nagpapakita ng lalaking kahawig ni Banggol sa area. At may testimonya ng kapitbahay na narinig ang sigaw ng biktima kasabay ng pag-alis ng akusado. Ngayon, let's make an analysis. How proof beyond reasonable doubt matters in Banggol murders case scenario. Una, ang combination ng eyewitness testimony at physical evidence ay malakas at direktang nagpapatunay na si Banggol ang gumawa ng krimen. Anyways, ang circumstantial evidence tulad ng CCTV at testimony ng kapitbahay ay sumusuporta din sa parehong testimonya ng testigo kaya mas lalo nitong pinapatibay ang kaso. Sa pagkakataong ito, ang korte ay maaari nang magkaroon ng sufficient basis para tanggalin ang lahat ng pagdududa at mapatunayan ang pagkakasala ng akusado. Anyways, ang proof beyond reasonable doubt ay nagsisiguro na hindi mapaparusahan ang mga inosente nang dahil sa mga mabibigat na bintang tulad ng pagpatay at sinisiguro sa ilalim ng proof beyond reasonable doubt ang strong facts at hindi kahina-hinalang mga ebidensya para sa makatuwiran at patas na pagbitaw ng hatol. At dito na po muna matatapos ang ating usapan about proof beyond reasonable doubt. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Kung oo, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, at share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page para palagi kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.